Ang kwento ay nagsisimula kay Noko, isang ordinaryong estudyante sa mataas na paaralan. Si Yanami, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, ay pinapayuhan si Sosuke, ang kanilang kaibigang kababata, na ligawan ng bagong estudyanteng si Himaya. Ngunit sa pagkakataong iyon, inamin din ni Yanami ang kanyang nararamdaman para kay Sosuke. Sa kabila nito, matibay na sinabi ni Sosuke na ang puso niya ay nakalaan para sa iba at tinanggihan siya. Pagkaalis ni Sosuke, nakita ni Noko si Yanami. Labis na sakit, umorder siya ng fries at nagsimulang kumain ng sobra, iniisip kung may magbabago ba kung mas maaga niyang inamin ang kanyang nararamdaman. Bagamat masaya para kay Sosuke, unti-unting tinatanggap ni Yanami ang sitwasyon. Si Noko naman, na halos hindi napapansin sa klase, ay abala sa kakaibang pananaliksik tulad ng pagtikim ng tubig mula sa iba't ibang fountain sa paaralan at pagkalkula ng distansya para hindi maalis sa kanyang upuan tuwing break. Isang araw, pagbalik niya sa upuan, natuklasan niyang inupuan ito ng iba kaya nagkunwaring nagbabasa ng bulletin board. Narila siyang interes sa mga duet ng magkasintahan ngunit pumayag pa rin. Nang mapansin niyang umorder siya ng higit sa kaya niyang bayaran, iminungkahi niyang bayaran si Noko sa pamamagitan ng paghahanda ng tanghalian para sa kanya. Bagamat nagdadalawang isip, pumayag si Noko. Pagkatapos ng klase, napansin ni Noko ang isang maikling babaeng nakatayo sa labas ng bintana. Si Kimari, isang miyembro ng literature club, ay dumating upang kausapin siya dahil minsan siyang sumali sa club noong nagsisimula pa lamang siya sa paaralan. Ang senior member ng club na sinuko ng kanyang kuryosidad at sinilip ang isang libro, na sa kanyang gulat ay isang boys love manga pala. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Noko tapos itong makita ng kanyang ina. Nadama ni Yanami na tensyonado ang klase dahil sa kanilang sitwasyon, at kahit pilit niyang panatilihin ang relasyon kay Himaya at Sosuke, ramdam niya ang kawalan ng sigla. Sa klase, si Mitsuki, isang kaklase, ay humiram ng mga libro mula sa literature club kay Noko. Pumayag si Noko na itanong ito kay Koto. Napansin niya rin si Roman, isang sporty na kaklase, na tila masaya sa pakikitungo kay Mitsuki. Gayunpaman, tumanggi si Mitsuki sa paanyaya ni Roman na magmeryenda dahil kailangan nitong pumasok sa cram school kasama si Chihaya. Habang nagmumuni-muni, napansin ni Noko na nalilito siya sa dami ng komplikadong relasyon sa paligid niya. Habang nagpapaliwanag si Yanami kay Roman tungkol kina Maya at Sosuke sa isang study session. Ayaw ni Yanami na sumama, ngunit ayaw din niyang iwanan sina Himaya at Sosuke na magkasama lamang. Naiinis, iniabot niya kay Noko ang isang piraso ng kanin na tinawag niyang bento. Napareact si Noko, mukha ba akong biktima? Pero dahil kaharap track team. Habang pinapanood ito, bigla na lang umiyak si Yanami. Kahit tanggap na niya ang sitwasyon, nasaktan pa rin siya at alam niyang kailangan na niyang mag-move on. Naisip ni Noko na karamihan sa mga relasyon sa high school ay hindi tumatagal ng higit sa isang taon. Iilan lamang ang umaabot ng graduation niya. Samantala, si Ran ay may crush kay Mitsuki, at alam niyang gusto ni Mitsuki na humiram ng libro mula sa literature club kung saan miyembro si Noko. Habang naglilinis si Noko sa gym, lumapit si Ran at tahimik na humingi ng pabor na ipasa ang mga libro kay Mitsuki. Sinabi ni Noko na mas maganda kung si Ran mismo ang magdala ng mga libro at samahan si Mitsuki sa araw ng pahinga nito para bisitahin ang literature club. Tinawag ni Ran si Noko na genius at mabuting tao. Habang papalabas ng gym, napansin nilang nakalock ang storage room. Sa init na 35 degrees Celsius, mabilis na uminit ang maliit na espasyo. Tumawag sila ng tulong, pero walang dumating. Sa sobrang init, nagka-heat stroke si Ran at sinimulang habarin ang jacket nito. Naghanap si Noko ng freeze spray para makatulong. Sa sobrang pagod at init, nagkaroon ng delirium si Ran, gumagawa ng kakaibang ingay, at muntik pang uminom ng maruming tubig sa sahig, na mabilis namang napigilan ni Noko. Sa kalituhan, nahubad ni Ran ang kanyang sports bra at nahulog kay Noko. Mabuti na lang at madilim sa loob kaya iniwasan ni Noko na tumingin ng direkta sa kanya. Sa wakas, may narinig silang tao sa labas. Sumigaw si Noko para humingi ng tulong, at isang guro ang nagbukas ng pinto. Sa di inaasahang pangyayari, nakita silang dalawa, si Ran naka-underwear at si Noko kasama niya. Tahimik na isinara ulit ng guro ang pinto. Kalaunan, naayos ang lahat at dinala sila sa nurse's office. Hindi man lang naalala ng guro na si Noko ay isa niyang estudyante. Ang nurse na si Cookie at ang guro na si Amanatsu ay dating magkaklase sa high school at parehong alumni ng paaralan. Sa oras ng tanghalian, dumaan si Yanami at dala ang utang niyang bento, omelette rice na may sauce mula sa isang mamahaling hotel. Binawasan ulit ni Noko ang utang niya. Nagising naman si Ran sa klinik, at hindi na maalala ang mga nangyari sa gym.
Dumaan si Mitsuki para dalawin si Ran, at kahit nakakahiya, pinunasan niya ang kanin sa mukha ni Ran. Bago pa man makaramdam ng hiya si Ran, biglang sumulpot si Chihaya sa pintuan. Tinanong ni Chihaya si Mitsuki kung gusto nitong magpunta sa study room pagkatapos ng klase. Tumanggi si Mitsuki at sinabing busy siya, pero nagplano silang mag-usap sa gabi. Bago umalis, binati ni Mitsuki si Ran. Pumunta si Noko sa literature club at tinanong si Koto kung maaaring humiram ng libro. Pumayag si Koto, sinabing magandang pagkakataon ito para mag-recruit ng bagong miyembro. Kailangan niyang umalis para tulungan ang kababata niyang si Tamaki. Inakala ni Noko na boyfriend ito ni Koto, pero itinama ni Kimari na kababata lang ito. Habang naghihintay ng tren, dumating ang kapatid niyang si Kaju. Pinapaalalahanan siya nitong gumawa ng mas maraming kaibigan. Nang marinig na nakausap ni Noko ang 5 tao sa isang araw, nagduda si Kaju kung nagsisinungaling siya. Kinabukasan, lumapit si Ran kay Noko at inalala ang payo tungkol sa paghiram ng libro. Naging interesado si Yanami at sumama sa literature club. Doon, natuklasan nilang si Tamaki ang presidente ng club, at tila may gusto sa kanya si Kimari. Habang kumakain si Yanami ng melon seeds, nalaman niyang kababata pala ni Tamaki at Koto. Bigla niyang tiningnan ng may pagdududa si Kimari. Dumating si Ran at Mitsuki, at tinangkang i-recruit ni Koto sa club. Biniro niya sila na maaari silang magkasama bilang magkasintahan. Hindi itinanggi ni Ran ang label, pero agad na sinabi ni Mitsuki na hindi sila magkarelasyon at hindi siya karapat-dapat kay Ran dahil masyado itong popular. Nabigla si Ran pero nilinaw niyang wala siyang boyfriend at walang obligasyong suklian ang damdamin ng iba. Biro ni Koto na subukan nilang mag-date dahil maganda ang vibes nila. Biglang sinabi ni Mitsuki na mayroon na siyang kasintahan. Laking gulat ng lahat nang sabihin ni Mitsuki na nag-umpisa lang silang mag-date kamakailan. Biglang natanong ni Noko kung si Chihaya ba ang tinutukoy, at tumanggo si Mitsuki, nangakong ipakikilala niya ito ng maayos sa susunod. Plano rin niyang umalis sa literature club kasama si Ran, na nagpagulo sa lahat kung bakit ini-involve niya si Ran. Hindi alam ni Mitsuki ang nararamdaman ni Ran para sa kanya, kaya inimbitahan niya itong mag-shopping. Nang marealize ni Ran na may girlfriend na ang crush niya, hindi na siya makapunta sa shopping. Sa halip, sumali siya sa literature club, pinabayaang umalis si Mitsuki ng mag-isa. Nang umalis si Mitsuki, naiwan ang literature club sa katahimikan at pagkabigla. Puno ng lungkot, nagsimulang mag-fill out ng club application form si Ran. Wala siyang ganang magpakita ng emosyon habang ginagawa ito. May girlfriend na siya, ano pa bang pinagkakaabalahan ko? Tahimik namang niyakap ni Yanami si Ran. Para maibsan ang lungkot, dinala ni Yanami si Ran sa lugar kung saan siya na-reject. Bagamat hindi pa tuluyang nakaka-move on si Ran, nagpasya silang maglibang. Pero sa oras ng bayaran, kulang na naman ang pera ni Yanami. Ayan na naman ang lunch break natin, na-extend na naman. Hindi nila alam na ang tunay na Gossip King ay si Teacher Cookie. May mga nakalagay siyang recorder sa iba't ibang lugar para makakuha ng mga chismis. Nang makita niyang tumatakbo si Ran sa gabi para maglabas ng emosyon, tahimik niyang tinanggal ang earphones niya, nagmuni-muni tungkol sa mga pagsubok ng kabataan. Akala ni Noko na alam na niya ang lahat tungkol sa mga gripo sa iba't ibang lugar, pero nakilala niya si Kimari, nakamatch niya sa kakaibang kaalaman na ito. Habang nag-uusap tungkol sa lasa ng tubig mula sa gripo, laking gulat niya nang malaman na si Kimari ay karaniwang kumakain ng lunch sa restroom. Dapat sa study room ka na lang kumain, sabi ni Noko. Mas malungkot pa yan kaysa sa walang kaibigan at nag-aaral ng faucets. Biglang dumaan si Senior Tamaki at sinabi na may mahalagang anunsyo si Koto kaya kailangang magtipon ang lahat sa literature club pagkatapos ng klase. Inanunsyo ni Koto na pinapuna ng student council ang literature club dahil hindi ito seryoso. Kahit literature club, wala raw sumusulat. Ipinaliwanag ni Koto na wala silang magagawa dahil mahal ang publishing at printing kaya mas mainam ang online submissions. Ipinahayag din niya na magkakaroon ng retreat ang literature club sa weekend. Ang ideya ng retreat ay nagbigay ng sakit ng ulo kay Noko, pero sa isang salita tungkol sa writing retreat, napapayag ni Koto si Kimari. Tinanong ni Noko kung ano ang balak isulat ni Koto. Sinabi nito na magsusulat siya ng kwento tungkol sa alternate world reincarnation kung saan ang mga sikat na manunulat ay nagkakaroon ng sunod-sunod na trahedya, at kalaunan ay magiging mature-rated ang kwento. Biglang lumabas si Shikiya mula sa student council at sinabing ang mga reklamo ay dapat i-file ng maayos. Lagi raw babantayan ng student council ang literature club at naghihintay ng pagkakataong bawasan ang pondo nito at tuluyang i-dissolve. Komento ni Noko, nakakatakot naman iyon.
Nalaman ni Yanami ang tungkol sa retreat ng literature club at na may beach sa malapit. Agad niyang naisip kung anong swimsuit ang dadalhin. Nagulat si Noko kung bakit gusto nitong sumama. Binanggit ni Yanami na nakasalubong niya ang nanay ni Sosuke kahapon. Magkababata sila ni Sosuke at close ang kanilang pamilya. Napansin ng mga ito na hindi na sila sabay pumapasok sa school kamakailan, kaya may plano silang mag-barbecue para magkaayos sila. Naiilang si Yanami, kaya nagdesisyong sumama na lang sa beach retreat ng literature club. Habang nagbabasa ng libro sa bookstore, nakasalubong ni Noko si Kimari. Doon niya nalaman na sumulat na pala si Kimari ng mga nobela noon, pero hindi light novels. Tinanong ni Kimari kung sasali ba si Yanami sa literature club. Inamin niyang gusto niya si Yanami at si Ran dahil cute sila, pero pakiramdam niya ang mga cute na tao ay hindi sumasali sa ganitong club. Biro ni Noko, mag-sorry ka sa lahat ng literary girls nationwide. Nang marinig ng kapatid ni Noko na si Kajo na sasama siya sa retreat, natuwa ito at nagluto ng red bean rice bilang selebrasyon. Sa araw ng retreat, sina Senior Tamaki at Noko ay nagtayo ng parasol. Ibinahagi ni Tamaki ang kaalaman niya tungkol sa swimsuits, na habang ang school swimming classes ay pinipilit ang mga babae na magsuot ng swimsuit, ang beach ay nagbibigay ng oportunidad na kusang loob nilang isuot ito at ipakita ang kanilang figure. Mukhang marami akong natutunan, sabi ni Noko. Samantala, naka-swimsuit na sina Yanami at Ran. Pinili ni Kimari na maupo sa ilalim ng parasol dahil hindi siya masyadong masaya at hindi nakahanda para mag-swimming. Sa mga sandaling iyon, naisip ni Noko na hindi niya makakalimutan ang araw na iyon, ang paglalaro sa beach kasama ang mga magagandang babaeng naka-swimsuit noong high school. Nang marinig ni Noko na gusto ni Yanami ng fried noodles mula sa isang specific na stall, inalok ni Ran na bilhin ito. Dahil nag-aalala para sa kaligtasan ni Yanami, inutusan ni Senior Tamaki si Noko na samahan ito. Habang papunta, humingi ng paumanhin si Noko kay Ran sa pakikialam niya sa mga usapin nito sa literature club. Napaisip si Ran kung paano nagkaroon ng girlfriend si Mitsuki ng ganoon kadali, kahit matagal na siyang nasa tabi nito nang hindi napapansin ang kanyang nararamdaman. Nalungkot si Noko sa narinig at hinikayat si Ran na sulitin ang araw nila. Tumakbo silang magkasama ngunit nadapa agad si Noko. Nagpatuloy sila para bumili ng noodles habang napapansin ni Ran ang kakulangan ni Noko sa pagiging sensitibo. Ang noodles na inirekomenda ni Yanami ay talagang masarap. Sa oras na iyon, napansin ni Noko si Kimari na humihingi ng feedback kay Club President Tamaki tungkol sa kanyang nobela, na kalaunan ay pinuna ni Koto. Samantala, napansin ni Ran ang isang aktibidad sa di kalayuan at hinaila ang mga babae para sumali. Naging curious si Noko tungkol sa isinusulat ni Tamaki at nalaman niyang ito ay isang serial story na sinusubaybayan niya. Iminungkahi niya kay Tamaki na mag-publish ng pisikal na libro, ngunit sinabi ni Tamaki na kulang pa ang mga salita nito. Nanalo si Ran sa event at nag-uwi ng maraming fireworks. Naaalala niyang hindi pa naliligo sa dagat si Kimari kaya binuhat niya ito papunta sa tubig. Pagbalik sa hotel, nagsimula ang lahat mag-barbecue. Napansin ni Nong Izo na walang nag-aalala kung luto ang karne, gusto lang nilang kumain. Gutom na gutom si Koto kaya inabutan siya ng rice ball ni Noko at sinabing galing iyon sa isang middle schooler na nadaanan, kaya naisip ni Noko kung dumalaw ang kanyang kapatid. Habang abala si Noko sa pagluluto ng karne, nagsindi ng fireworks sina Tamaki at ang club president, nagbibiro kung bakit hindi pa sila nagpapakasal. Napansin ni Yanami ang kagustuhan ni Noko na kumain at pinakain siya matapos palamigin ang karne, na ikinagulat ni Noko. Nang lumingon siya, nakita niyang nagsindi si Kimari ng parehong fireworks na nakaharap sa kanya. Mabuti na lang at mabilis na itinapon ito ng president at pinaalalahanan si Kimari na mag-ingat. Sinabi niyang okay lang kung siya ang masaktan, pero masakit isipin na magkakaroon si Kimari ng pilat sa mukha. Dahil dito, inamin ni Kimari ang nararamdaman niya kay President Tamaki at niyaya itong makipag-date, nagpapakita na kahit ang pinakamahiyain ay maaaring maging matapang. Habang kumakain ng barbecue, naging onlookers sina Noko at ang iba pa matapos ang pag-amin ni Kimari. Napatingin si Kimari kay Koto matapos ang pag-amin, at narinig nilang sinabi ni Tamaki na kailangan niya ng oras para mag-isip. Tumalikod si Kimari at tumakbo palayo. Tinanong ni Koto si Tamaki kung bakit hindi niya ito tinanggihan. Sinabi ni Tamaki na sarili niyang usapin iyon. Sa galit, sinampal ni Koto si Tamaki at tumakbo rin palayo. Walang magawa si Noko. Pwede bang magkunwari na wala siyang nakita? Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang sitwasyon ni Tamaki. Mukhang may pagkakataon pa si Kimari. Paglingon niya, nakasalubong niya si Tamaki sa restroom. Sinabi ni Tamaki na hindi niya alam kung kanino hihingi ng payo at tinanong si Noko.
Natutunan ni Noko na umamin na pala si Tamaki kay Koto noon, pero tinanggihan siya. Nagtanong si Noko kung kailan ito nangyari, 4 o 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Tamaki na nangyari ito noong nakaraang Pasko. Naguguluhan siya kung bakit siya sinampal ni Koto matapos ang pag-amin ni Kimari. Pinaghinalaan ni Noko na may hindi pagkakaintindihan at inudyukan si Tamaki na kausapin si Koto. Tinukso ni Tamaki si Noko kung isa ba siyang love guru, pero pabiro lang na sinabi ni Noko na hindi siya kailanman iibig. Sa sandaling iyon, tumakbo si Yanami at sinabing umalis na si Koto. Agad na hinabol ni Tamaki si Koto at natagpuan ito sa hagdanan. Tinanong niya si Koto tungkol sa pagtanggi nito noong nakaraang taon. Naguguluhan si Koto at sinabing ang sinabi niya lang noon ay huwag na itong mag-alala kung hindi siya makakapagpakasal, dahil pakakasalan siya ni Tamaki. Narinig ito ni Noko at Yanami at parehong nagulat. Sino bang nagpo-propose ng ganito? Kahit si Koto, naisip na nagbibiro lang si Tamaki at tahimik na naghintay ng totoong pag-amin. Nang maayos ang hindi pagkakaintindihan, niyakap ni Koto si Tamaki. Tahimik na inakay ni Noko si Yanami palayo para bigyan ng espasyo ang bagong magkasintahan. Napansin ni Yanami na hawak ni Noko ang kanyang kamay at tinukso siya kung magko-confess din ito. Sinabi niyang seryoso niya itong tatanggihan. Naalis ang awkward na atmosphere nang makita nila si Ran na nanghuhuli ng mga salagubang sa daan. Ibinigay ni Ran ang mga salagubang kay Noko para ipangaliw kay Kimari. Sinabi ni Kimari kay Noko na sinubukan siyang kausapin ni Tamaki at seryosong kinonsiderang makipag-date sa kanya, pero sa huli ay tinanggihan din siya. Bagamat malungkot, masaya si Kimari na naging seryoso ang konsiderasyon ni Tamaki, pero gusto niyang umiyak ng mag-isa saglit. Pagbalik ni Noko sa kanyang kwarto, naramdaman niyang masyadong maraming drama ang kanyang naranasan sa mga taong ngayon lang niya nakilala. Naisip niyang isulat ang isang nobela base sa mga pangyayari. Sa kabila ng lahat, hindi natunaw ang literature club tulad ng kanyang inakala. Sa halip, nagtipon ang lahat para isumite ang kanilang mga nobela. Nilapitan ni Kimari si Koto, umaasang magpapatuloy ito sa pagdalo sa literature club. Bukod sa senior, sinabi niyang gusto rin niya si Koto. Nang makita ang dalawang babae na magkayakap, napabuntong hininga ng ginhawa si Noko at ang iba pa. Kamakailan, nagsimulang magbigay ng higit na atensyon si Noko kay Yanami dahil sa isang biro mula sa nakaraan. Hiniling ni Roman kay Noko na mag-upload ng larawan para sa kanya. Matapos kunan ang larawan, lumingon si Noko at nagtama ang kanilang mga tingin ni Yanami. Bati ni Yanami sa kanya, ngunit tumugon si Noko ng may pagkailang. Habang gumagawa ng kanyang nobela, narinig niya ang ilang babae sa klase na pinag-uusapan ang tungkol kay Yanami na nakikipag-date sa bagong lalaki, at nabanggit ang pangalan ni Noko. Binanggit nilang ordinaryo si Noko at kinuwestiyon ang panlasa ni Yanami. Upang hindi masira ang reputasyon ni Yanami, sinadya ni Noko na iwasan siya. Nang muli siyang batiin ni Yanami sa tanghalian, hindi siya tumugon. Sa huli, binayaran ni Noko ang natitirang balanse at sinabi kay Yanami ang tungkol sa mga chismis. Inilahad niya ang kanyang pagkaasiwa sa sitwasyon, na para bang ginagamit niya ang utang upang magkaroon ng kontrol kay Yanami. Hindi nauunawaan ni Yanami ang layunin ni Noko at inisip na tinatanggihan siya nito. Sa kabila ng mga nangyari, nagustuhan pa rin niya ang kanilang oras na magkasama. Naiinis sa mga sinabi ni Noko, umalis si Yanami ng galit na may dalang backpack. Nalungkot si Noko, at napansin ito ni Roman. Alam niyang may hindi pagkakaintindihan kay Yanami kaya't pinayuhan niya si Noko na makipag-usap ng seryoso. Sa literature club, taos-pusong sinabi ni Noko kay Yanami na nasiyahan din siya sa kanilang pagsasalo ng pagkain. Hindi tumugon si Yanami at umalis, kumain na lamang mag-isa sa hagdan. Nilapitan si Noko ni Kimari na pabirong nagtanong kung hiniwalayan siya ni Yanami. Di inaasahan, ang kaibigan sa pagkabata ni Yanami na si Sosuke ay tinawag si Noko, na inakala nitong tungkol sa isang romantikong issue. Nag-aakalang pinipilit siya, inilabas ni Noko ang kanyang pitaka. Matapos tumawa, seryosong binanggit ni Sosuke ang chismis na nakikipag-date si Noko kay Yanami. Sinabi nitong susuportahan niya ito kung totoo. Mabilis na nilinaw ni Noko na wala silang romantikong relasyon ni Yanami at nabanggit na matagal nang gusto ni Yanami si Sosuke. Biglang dumating si Yanami, na pinuntahan si Noko matapos sabihan ni Kari na dinala siya ng isang gwapong delinquent. Pumasok si Yanami sa eksena habang nagpapaliwanag si Noko kay Sosuke, na naging sanhi ng matinding pagkaasiwa. Sinabi ni Sosuke kay Yanami na matutuwa siya kung magsisimula ito ng bagong relasyon, bagay na nakasakit kay Yanami. Sumabat si Noko, sinabing hindi dapat ipilit ni Sosuke ang kanyang opinyon sa nararamdaman ni Yanami.
Tumayo si Yanami at sinabi kay Sosuke na hindi niya kailangan ng basbas nito at nananatili pa rin ang damdamin niya para sa kanya. Gayunpaman, ipinahayag niya ang pag-asa na balang araw ay makaka-move on siya at maaaring magustuhan ang iba. Hiningi ni Yanami kay Noko na humingi ng paumanhin sa patuloy na pagbibigay diin sa kanyang heartbreak. Matapos humingi ng paumanhin si Noko, hindi nila alam kung paano tatapusin ang pag-uusap. Sa hagdan, muling sinubukan ni Kimari na alamin kung may kakaibang nangyari kay Noko. Biglang dumating sina Yanami at Roman. Napansin ni Kimari na gusto ni Noko makipag-usap ng pribado kay Yanami, kaya't hinailan niya si Roman palayo. Sinabi niyang may utang na loob si Noko sa kanya bago umalis. Dinala ni Noko si Yanami sa rooftop at tila nahihiya. Inakala ni Yanami na magtatapat si Noko ng damdamin, ngunit nang magsalita si Noko, sinabi nitong nais lang niya maging magkaibigan. Napatawa si Yanami sa maling akala, at pabirong sinabi ni Noko na ni-reject siya bago pa maging magkaibigan. Ipinaliwanag ni Noko na mas gusto niyang maging magkaibigan muna bago isaalang-alang ang pakikipag-date makalipas ang 2 o 3 taon. Tuwang-tuwa si Yanami at sinabi kay Noko na matagal na silang magkaibigan. Sa araw ding iyon, bumili si Noko ng light novels at natagpuan ang kanyang kapatid na si Kajo na tuwang-tuwa sa bahay dahil bumisita si Yanami. Nagdadala si Yanami ng plain noodles para sa mga kaibigan dahil ang sahod ng kanyang ama noong Hulyo ay binayaran sa noodles. Kinwestiyon ni Noko ang pagiging patas ng trabaho ng ama ni Yanami, ngunit sinabi ni Yanami na sawa na siyang kumain ng noodles kaya ibinibigay na lamang niya ito. Masigla si Kajo na tanungin si Yanami tungkol sa ugali ni Noko sa paaralan. Nagbiro si Yanami na hinahayaan ni Noko na tawagin siya ni Kajo bilang Lord Brother sa bahay na itinanggi ni Noko. Pagbalik sa paaralan, nakasalubong ni Noko si Shikiya na nagrereklamo na pagod na siya para bumili ng tubig. Tinulungan siya ni Noko, at pinakain pa ito ng tubig. Pagkatapos ay tinanong ni Shikiya tungkol sa relasyon ni Tamaki at Koto. Samantala, ipinaalam ng Student Council sa Literature Club na mag-submit ng mga gawa para sa publikasyon ngayong summer break. Pinlano ni Mari na magsulat ng bagong pyesa, habang sina Noko at Yanami ay magsusumit ng dati nilang gawa. Narinig ni Noko na dadalo si Yanami sa middle school reunion kasama si Sosuke, na posibleng may dalang nobya. Naging alalahanin ni Noko ang posibleng awkward na sitwasyon, ngunit tila naka-move on na si Yanami, na nagbanggit ng motivational sayings. Pagkatapos samahan si Yanami, nakasalubong ni Noko si Mitsuki, na masayang ipinakita ang bracelet na regalo ng kanyang nobya. At hindi sigurado kung ano ang maaaring maibigay bilang kapalit, naisip ni Noko kung paano napapalibutan siya ng mga single na kaibigan. Tinanong niya si Kimari tungkol sa kanyang susunod na nobela. Sinabi ni Kimari na nagsusulat siya ng kwento tungkol sa reincarnation sa ibang mundo, na naipost na online at kasalukuyang ika-8 sa overall rankings. Napahanga si Noko at napansin ang isang mensahe mula kay Raymond para kay Kimari. Dati, upang matulungan si Noko, iminungkahi ni Kimari na sumabay siya kay Raymond sa pagtakbo ngunit nahirapan siyang tumanggi, kaya't madalas silang magkasamang tumatakbo. Tinukso siya ni Noko, sinabing masyado siyang submissive, at inalok na tulungan siyang tumanggi. Gayunpaman, hindi alintana ni Kimari ang pagtakbo dahil bumabagal si Raymond para sa kanya at minsan pa siyang binubuhat kapag napapagod. Namula si Kimari at nagtanong kung may kapatid o pinsan si Raymond, na nagpaisip kay Noko tungkol sa kanyang interes. Pumunta si Noko sa activity room ngunit aksidenteng nakita si Kimari habang nagbibihis. Agad na umalis si Noko sa sobrang hiya. Laking gulat niya nang dumating si Raymond na nagmamadaling umalis matapos banggitin na may mga damit sa loob ng kwarto. Napaisip si Noko na tila may kakaiba sa sitwasyon. Pag-uwi, chismis ang usapan ng kanyang kapatid na si Kajo, na nagtanong kung pwedeng anyayahan ni Noko si Yanami sa bahay. Gusto pa niyang magsagawa ng sariling interview. Biglang nag-message si Yanami, iniimbitahan si Noko para sa isang inumin. Mukhang senyales ito ng pag-usad ng kanilang relasyon. Habang nagtatalo kay Kajo, napaisip si Noko kung ang kanilang pagkikita ba ay maituturing na isang date. Gayunpaman, pagdating niya, napagtanto niyang masyado niyang inisip ito. Napukaw lamang si Yanami matapos makita ang mga kaibigan sa pagkabata, sina Himya at isa pa, na sweet sa isa't isa. Nabanggit din ni Yanami na napakain siya ng maraming plain noodles kamakailan, dahilan ng labis na carbohydrates. Mariin niyang itinanggi ang pagdagdag ng timbang at sinabing ang inumin ay malamig at calorie-free. Plano sana niyang kumuha ng larawan para sa social media ngunit biglang nakita sina Raymond at Mitsuki sa kalye. Napaisip si Yanami na baka nanloloko si Mitsuki. Hinailan niya si Noko upang harapin si Mitsuki ngunit nawala ang kanilang landas.
Sa halip, di inaasahang nakilala nila ang nobya ni Mitsuki, si Chihaya, na tila sinusubaybayan ang magkasintahan. Napagtanto ni Chihaya na nakita sila ni Noko kaya't hinailan niya ito at si Yanami para sa isang pribadong usapan. Sa silid ni Noko, napansin ni Yanami ang mga poster doon. Sinabi ni Chihaya na huwag na itong pagtuunan ng pansin dahil ayaw niyang malaman ng mga kaklase ang tungkol dito. Nagtaka si Yanami kung bakit ito kaiyahiya, ipinaliwanag ni Noko na ang mga ito ay battle suits na dinisenyo upang maglabas ng magic sa balat. Nauunawaan ni Yanami ang bahagi tungkol sa magic ngunit nagtanong kung bakit kailangang nasa kama ang mga karakter. Hindi ito masagot ni Noko at tinawag siyang sentimental. Dumating si Kajo na may dalang merienda. Ibinahagi ni Chihaya ang kanyang alalahanin tungkol sa posibilidad na manloko si Mitsuki at humingi ng tulong kina Yanami. Napag-alaman na sina Mitsuki at Raymond ay magkaibigan sa pagkabata, at may damdamin si Raymond para kay Mitsuki. Mahal din ni Chihaya si Mitsuki at gusto niyang maging masaya ito, kahit na hindi siya ang pipiliin nito. Gusto ni Chihaya na makumpirma ang tunay na damdamin ni Mitsuki at handang umatras kung si Raymond ang mas gusto nito. Nangako si Yanami na tutulungan siya. Sa tulong ng GPS ni Chihaya, natagpuan nila sina Mitsuki at Raymond na masayang kumakain ng ice cream. Nasaktan si Chihaya at umalis. Sinundan siya ni Noko, na nakinig habang ipinapahayag niya ang kanyang damdamin tungkol sa pagpili ng regalo para kay Mitsuki at ang kanilang pangarap na magtrabaho sa book industry. Habang kino-comfort ni Noko si Chihaya, nakita nila si Mitsuki na pumasok sa isang bookstore at nagkatinginan. Nagtago si Chihaya kasama si Noko ngunit naabutan sila ni Mitsuki. Nagulat si Mitsuki at tinanong kung bakit sila magkasama. Sinabi ni Mitsuki kay Noko, sabihin mo lang kung nagkagusto na si Chihaya sa iba, tatanggapin ko yon. Hindi nakasagot si Noko, at bago siya makapagpaliwanag, sinabi ni Mitsuki na ipaliwanag muna kung bakit sila lumabas ni Raymond noong bakasyon. Napag-alaman nila na humingi ng payo si Mitsuki kay Raymond tungkol sa pag-ibig dahil ito ang unang beses niyang nakipag-date. Sa huli, iminungkahi ni Mitsuki na mag-hangout silang lahat. Wala nang magawa si Noko kaya't sinabi ito kay Yanami, na sumama sa kanilang lakad. Dumating din si Raymond, ngunit inakala nitong para lamang sa kasiyahan. Hindi nila napansin na papunta sila sa isang underground museum. Binatikos ni Yanami si Noko para sa kakulangan ng kabataan sa kanyang napiling destinasyon ngunit napansin niyang nag-e-enjoy sina Chihaya at Ran. Ipinakita ni Ran ang kanyang interes ngunit mas nagkasundo sina Chihaya at Mitsuki, masayang nagkukwentuhan tungkol sa underground mining museum. Napansin ni Noko na mag-isa si Ran at sinubukang isama siya, ngunit sinabi ni Ran na ayaw niyang makagambala kina Mitsuki at Chihaya. Itinuturing na niyang sarili bilang kanilang support team at na ang kasalukuyang ayos ng grupo ay tama na. Napagtanto ni Noko na bagamat karaniwang carefree si Ran, nagiging seryoso ito sa mga ganitong pagkakataon. Samantala, abala si Mitsuki sa paglikha ng mga pagkakataon para kay Noko, nagplano siyang dalhin sina Ran at Chihaya sa isang movie screening upang bigyan si Noko ng pagkakataong mapalapit kay Yanami. Gayunpaman, hindi alam ni Ran ang plano at sinabi kay Mitsuki na samahan ng maayos si Chihaya, ang babaeng gusto niya. Nagulat ang lahat sa pagkakasabi ni Ran, na mula si Mitsuki at, sa pagkaalangan, tumakbo palayo. Sinimulang habulin ni Mitsuki si Ran ngunit biglang niyakap ni Chihaya ang kanyang braso, ipinakita ang kanyang kalooban bilang nobya ni Mitsuki. Kaya't si Noko ang sumunod kay Ran. Bagamat karaniwan niyang iiwasan ito, naisip niyang si Ran ay parang isang karakter na walang sariling bida. Nang marinig ni Ran ang mga yapot ni Noko, nagpakita siya ng kaiginhawahan at sinabing maghihintay na lamang siya ng bus pauwi. Mahinahon, iminungkahi ni Noko na samahan siya sandali at sinimulan ang isang usapan. Ibinahagi ni Ran ang ideya ng kwento niya, isang fairy tale tungkol sa isang prinsesa na umiibig sa isang prinsipe na nakadisguise. Tinuruan siya ng prinsipe ng tamang asal at pagsayaw, at sinundan niya ito pabalik sa kastilyo. Doon nagtapos ang kwento, masaya at walang karugtong. Pag-alis ni Ran, hindi siya nakipag-ugnayan kan-inuman. Gayunpaman, nagpadala ng mensahe si Chihaya kay Noko at inaya siyang mag-usap ng sila lang. Ibinahagi ni Chihaya ang kanyang pagkalito sa damdamin niya, sinabing handa siyang umatras ngunit hindi niya magawang bitawan si Mitsuki, lalo na nang subconsciously nitong sinubukang habulin si Ran. Sinabi ni Noko na wala siyang ginawang mali. Inamin ni Chihaya na pagod na siya at iminungkahi ang paghihiwalay kung si Mitsuki ay talagang may gusto kay Ran. Hindi sumang-ayon si Noko, binigyang diin ang tunay na damdamin ni Chihaya para kay Mitsuki at sinabing hindi magiging masaya ang dalawa kung maghihiwalay sila. Nagdesisyon si Chihaya, at habang hinatid siya ni Noko pauwi, natanggap nila ang balitang pumunta si Ran sa bahay ng kanyang lola.
Kinabukasan, nagpunta si Noko kasama ang tatlong miyembro ng literature club upang sunduin si Ran. Habang naghahanap, nakita niya si Yanami na nagdijeto ngunit bumibili ng mga dessert. Sa kanilang paghahanap, nagkamali ng daan si Koto, ngunit sa huli ay natagpuan nila ang tamang lugar. Sa video na kinunan ni Yanami malapit sa ilog, biglang sumulpot si Ran para sorpresahin siya, ngunit pareho silang nahulog sa ilog. Pag-uwi, nagbihis ang lahat at nag-usap sina Noko at Koto tungkol kay Ran, napansin ang kanyang kasiyahan. Sinabi ni Koto na kailangan lang nilang maging naruroon para kay Ran. Pag-uwi ng lola ni Ran, masayang tinanggap nito ang lahat ng bisita at inalok sila ng sushi. Bagamat tinangkang tanggihan ni Noko, pinatahimik siya ni Yanami. Kinagabihan, nagising si Noko upang uminom at nakita si Yanami nagising din. Nag-usap sila sa sala. Ayon kay Yanami, hindi siya nakausap kay Ran dahil natatakot siyang magsabi ng maling bagay. Naunawaan niya ang duda ni Chihaya bilang first-timer sa relasyon, ngunit hindi siya sumang-ayon sa ideya ng pagsubok kay Mitsuki gamit ang malabong kilos. Sinabi ni Yanami kay Noko ang tungkol sa isang shrine kung saan nagpupunta si Ran kapag nalulungkot. Nang bisitahin ito ni Noko, nilinaw ni Ran na wala siyang intensyon na makialam sa relasyon ngunit pakiramdam niya ay hindi siya maaaring manatiling kaibigan ni Mitsuki matapos ang kanyang pagkakamali. Inihayag din ni Ran na si Mitsuki ay hindi pa sanay kung paano kumilos bilang kasintahan, kaya't humingi ito ng payo kay Ran tungkol sa relasyon. Narinig ni Ran ang talakayan tungkol sa kanyang damdamin kay Mitsuki, at naisip niyang ito'y harsh. Inamin niyang una niyang inakala na makakatulong ito upang makamove on siya dahil hindi niya makontrol ang kanyang nararamdaman. Ang ideya ng makipagkita kay Mitsuki ay nagpapasaya sa kanya, at minsan, lihim pa niyang naisip na sana'y maghiwalay sina Chihaya at Mitsuki. Gayunpaman, nakaramdam siya ng guilt sa ideya ng pagtataksil sa tiwala ni Mitsuki at napaluhan ng todo. Kinabukasan, binigyan ni Ran si Noko ng t-shirt na orihinal na para kay Yanami, ngunit agad itong naputol ng mapagtanto ni Yanami na baka hindi iyon magkasya sa kanya. Napansin ni Koto ang pag-aalala ni Noko at nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Noko na bilang mga outsider, hindi sila dapat magkomento sa mga ganoong usapin at nagdesisyong umalis. Nagkomento ang lola ni Ran tungkol sa pagkakaroon ng magagandang kaibigan ng kanyang apo. Nangako si Ran kay Noko na kakausapin niya sina Mitsuki at Chihaya upang maayos ang lahat. Habang paalis ang grupo ni Noko, nagtagpo sina Ran at Chihaya sa istasyon. Hindi alam ng iba na ginamit ni Chihaya ang GPS upang mahanap sila, ngunit itinapon ito bago sumakay sa sasakyan. Nagdesisyon ang dalawa na mag-usap ng masinsinan upang mas maunawaan ang isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita sina Noko at Ran, na nag-anyaya sa kanya na samahan siya sa isang elementarya. Pinaghintay niya si Noko sa labas habang umakyat siya ng bakod upang makausap si Mitsuki. Binalikan nila ang kanilang unang pagkikita, nang mas-spray ni Ran ang kanyang bukong-bukong at tinulungan siya ni Mitsuki, isang mahilig sa pagbabasa. Bagamat hindi mahilig magbasa si Ran, nagustuhan niya ang mga kwento ni Mitsuki, kaya nanatili siyang malapit sa kanya kahit gumaling na ang bukong-bukong niya. Sa ikawalong baitang, sinabi ni Ran na gusto niyang pumasok sa kasalukuyang high school nila. Habang marami ang nagdududa sa kanyang mga marka, sinuportahan siya ni Mitsuki ng walang pangungutya. Inamin ni Ran na gusto niyang mag-aral sa parehong paaralan ni Mitsuki, at sumang-ayon si Mitsuki. Masaya siyang tumulong kay Ran sa pag-aaral, ngunit inamin niya na noon ay malabo pa ang kanyang nararamdaman. Ngumiti si Ran at sinabing nagustuhan siya noon ni Mitsuki. Ngayon, alam ni Mitsuki na ang nararamdaman niya noon ay ang pagkagusto sa isang tao. Hindi na nagpatuloy si Ran sa usapan ngunit binanggit niyang masaya siya dahil ang taong gusto niya ay minsang nagkagusto rin sa kanya. Sinabi niyang wala nang masasaya pa kaysa roon. Tinanong ni Ran si Mitsuki kung bakit gusto niya si Chihaya. Sinagot niya na pareho sila ng layunin sa hinaharap. Hinangaan ni Ran ang dalawa sa maagang pag-iisip tungkol sa kanilang kinabukasan, ngunit pinuri rin ni Mitsuki si Ran bilang isang kahangahangang tao. Sinabi ni Ran na huwag hiwalayan ni Mitsuki si Chihaya dahil sa kanya. Umaasa siyang magiging masaya sila. Sa gate ng paaralan, si Noko, na naghahanap ng dahilan para makapasok, ay nagsabing nawawala ang kanyang pusa. Nagulat siya nang biglang lumabas si Mitsuki. Sinabi ni Mitsuki na alam niyang sinabi ni Noko na may lihim siyang pagmamahal kay Yanami upang tulungan si Chihaya na maitago ang totoo. Pinuri ni Mitsuki si Noko bilang isang mabuting tao at itinuturing na niya itong kaibigan. Habang pauwi, naglakad sina Ran at Noko. Inamin ni Ran kay Mitsuki ang kanyang nararamdaman para sa huling pagkakataon. Masaya si Mitsuki na marinig ito. Sinabi ni Ran na iyon na ang huling beses dahil hindi ito tama sa likuran ni Chihaya.
Inihok niya ang kanyang pinky finger kay Mitsuki sa kanilang huling childhood handshake. Kinabukasan, nagkita sina Noko at Chihaya. Napansin ni Noko na ang kanyang kaklase sa tutorial ay may ibang personalidad sa pribado, medyo dark-hearted. Matapos ang usapan nila ni Ran, tila mas maganda na ang relasyon ni Chihaya sa kanya. Ibinahagi ni Yanami kay Noko na siya'y nag-overreact sa social media, na nagdulot ng haka-haka na mayroon siyang bagong nobyo. Kapag nilinaw niya na wala, magmumukha itong na-dump siya. Nag-isip siyang maghanap ng magpapanggap bilang kanyang nobyo. Umaasa si Noko na hindi siya ang pipiliin ni Yanami, ngunit naisip ni Yanami na tanungin si Mitsuki, kaya't ngumiti si Noko at pinaalalahanan siyang huwag itong idamay. Habang nanunood si Noko ng trabahador na naglilinis ng gripo, hinayla siya ni Kimari, sinasabing ang kanilang literature club ay haunted. Nang inspeksyonin, natagpuan nila si Shikiya ng student council, nakasuot ng costume para sa cultural festival. Sinabi ni Shikiya na ang aplikasyon ng kanilang club ay masyadong casual at kailangang maayos. Malapit nang magtapos si Tamaki, kaya iniiwan nila ang club sa kanilang mga junior. Gustong gawing bagong presidente si Kimari, ngunit dahil sa kanyang pagiging introvert, hiniling nila kay Noko na maging vice-presidente. Pag-uwi ni Noko, pinunan niya ang aplikasyon para sa festival habang si Kajo, kanyang kapatid, ay nag-reply na gamit ang kanyang telepono, nag-set up ng meeting sa fire escape stairs para kina Yanami.